Magandang araw mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Narito pa rin tayo kay Attorney Harry Roque upang panoorin yung kanyang pagbibigay pugay sa dalawang congressman ng Pilipinas. Congressman Barsaga, Miao Miao, ayan, Congressman Leveste mga kababayan. So sabay-sabay po natin itong panoorin. Kalampong muling magbigay pugay dito sa dalawang batang kongresista na nagbibigay pag-asa sa buong bansa na meron pang kinabukasan ang ating bayan dahil hindi lahat ng politiko ay korap. Pinapakita po ni Congressman Miao Miao Barzaga at ni Congressman Leandro Leviste na itong mga bagong mga politiko natin ay po pwedeng tumalikod sa kapangyarihan para yumaman at talagang manilbihan para sa bayan. Tignan nyo naman ngayon ang sinasapit nitong si Miao Miao at ni Leandro. Si Miao Miao dahil talaga naman pong matagal na siya nagsasalita laban sa bangag ng presidente, laban sa korupsyon. Ngayon po, hindi lang siya sinuspende ng Kongreso, dinidemanda pa siya ngayon ng hepe ng kanyang partido. Kinakalaban ni Barzaga ang presidenteng bangag at ang pinakamayamang tycoon ng Pilipinas. Hindi sa kumukurap dahil siya ay matindi ang paninindigan na magbabago lang ang politika sa Pilipinas kung mawawala ang korupsyon at siyempre kaya naman may korupsyon sa Pilipinas dahil talaga namang pong hindi po nagkakaroon ng pagkakaiba ang kayamanan at ang kapangyarihan. Kung ikaw ay mayaman, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan. Kaya nga po, ang gobyerno nagiging numero uno negosyo, lalong-lalo na ng mga congressman at ng mga senator. Si Leandro Leviste, hindi naman niya kinakailangan mag-ingay. Sa totoo lang, kaibigan kong nanay niya, si Senadora Loren. Pero Senadora Loren is always a safe politician. Never po yan na nakikipaglaban sa presidente except nung panahon ni GMA dahil siya ay naging tumakbong vice president ni FPJ, natural. Nung nagkaroon ng issue kung nagkaroon ng dayaan sa eleksyon, natural, nasa panic siya ni FPJ para sabihin nagkaroon talaga ng dayaan at lumabas naman yung Hello Garci tape, di ba? Pero other than that, napakatagal nang naninilbihang senadora si Senator Laurel Legarda. Sa tingin ko, siya na ngayon ang pinakamahabang paninilbihan sa senador sa buong kasaysayan ng Senado. Safe po yan. Palaging pumapalagitna. Kaya itong ginagawa ni Leandro Leviste, pati yung karera ng kanyang nanay ay naapektuhan. Pero hindi nagpapapigil po itong si Leandro Leviste. Dahil ang gusto lang naman talaga ni Leandro Leviste, matapos na itong kultura ng korupsyon, lalo na sa Kongreso kung saan ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga senatong at congressman ay yung mga infrastructure projects. Huwag po natin kalimutan na isa sa pinakaunang nakaupong kongresista si Leandro Leviste, kung hindi siya lang ang kaisa-isahang nagsampa ng kaso laban sa isang district engineer dahil siya ay inoperan ng 10% at 15% para sa mga proyekto sa kanyang distrito. Na kanyang tinanggihan at idinimanda pa for direct bribery yung DE na yan. Samantalang lahat ng mga kongresista, pag sila'y nanalo na, naku, inaantay na ang bisita ng district engineer dahil alam na nila na ang kanilang kubra ay manggagaling sa district engineer. Pero tinalikuran po lahat yan ni Leandro Leviste. Wala siyang pakialam dyan. Bakit? Kasi nga, dahil siya naman po isang entrepreneur, naibenta niya yung share sa isang kumpanya na wala pong hawak ng prangkisa ha. So mali po yan sinasabi ng ombudsman na gumawa ng pinagbabawal na bagay si Leandro dahil ang binenta niyang shares ay sa isang kumpanya na hindi hawak ang prangkisa. Yung meron pong prangkisa ay yung solar power para sa bayan. Hindi po yan ang binenta niya sa MVP Group. At natural, dahil ang pagbenta niya ay mahigit kumulang 20 billion, hindi na niya kinakailangan mamurusyento. Sa totoo lang, sana po, lahat ng ating mga politiko hindi na kinakailangan magkapera. Sana lahat sila gaya ni Leandro na may sariling pera na at hindi na kinakailangan magnakaw. Pero ang katotohanan po, talagang negosyo pa rin ang pagiging politiko sa Pilipinas. Pero dahil nanindigan si Leandro Leviste, ano ngayon ang ginagawa? Ginipit ngayon yung korporasyon na ibinenta niya kay MVP, natural, yan ay dahilan para habulin siya ng MVP. At kapag siya hinabol MVP, siyempre, mape-pressure din ang Leandro. I'm sure ang sasabihin lang naman nila,
patahimikin mo yan. Dahil pag naisa publiko yung Cabral Files na yan, mapapatunayan yung sinasabi ni Zaldico na 100 billion ang naging insertion ng Malacanang sa 2025 budget at 25 billion ang kinita ng presidente mismo na personal na diniliber ni Zaldico kay presidente. Pero nakikita niyo po ha, ako, biktima rin ng pagigipit. Pero hindi ako papayag na ako'y ikulong nila. Hindi ako papayag na ako'y bastusin nila. Lumalaban ako at the same time, pinaninindigan ko ang aking karapatan para magkaroon ng asylum dahil nasa Universal Declaration of Human Rights po yan. Everyone has the right to seek asylum pag ikaw ay minapalabisan at ginigipit dahil sa iyong politikal na paniniwala. Sino ba naman pong naniniwala na meron akong masamang ginawa? In the first place, yung Pogo-Pogo po, at the time na nandyan ang mga Pogo companies, ay legal. So, hindi po illegal yan. Second, please. In the second place, wala pong kahit ano kong pag-aari na related sa Pogo. Ang aking ginawa lamang ay yung nagpapaupa sa isang Pogo ay naging kliyente ko sa isang ejectment case na sa hanggang ngayon ay nakabinbin sa Supreme Court. Matter of record po yan. Eh di ba gawain abogado naman yan? At dahil naging kliyente ko naman sila, nagsimula pa yan sa MTC, RTC, CA, na nagtagumpay naman kami ng panandalian sa RTC, pero nabaliktad din. Dahil naging kliyente ko naman po yan, pinag-usapan din ako kung po pwedeng tumulong doon sa rescheduling of payment ng pagkakautang dahil nga po na-dispalkohan daw yung kumpanya. O yan pa ho ay dahilan para ako'y makasuhan ng non-bailable. Kaya nga po kakampante ako. Kahit saan ako makarating na humingi ako ng asylum, pagbibigyan ako dahil ang papakita ko lang yung resolution ng piskal kung saan binanggit ang pangalan ko, ang banggit lang is kung anong paratang sa akin, ang next banggit na ay therefore dapat kasuhan si Harry Roque na para bagang ang paratang ay sufficient na, probable cause na yan para kasuhan ako. Pero ako po, 1 year shy of being a senior. Tapos na po ako. I'm good. Dahil ako po, napatunayan ko na not only yung aking katapatan sa mga Duterte, kung hindi katapatan ko na rin sa bayan. Nakipaglaban po ako at bilang kongresista, nakapagbigay na ako ng libreng gamot at paggamot na hindi lang nagkakaroon ng katuparan dahil sa korupsyon din ng mga walang iyak sa PhilHealth. Andyan yung libreng patubig na ating batas din, yung ating libreng tanghalian para sa mga kabataan at saka yung National AIDS Law Policy. No? So parang nagawa ko na ang aking katungkulan. Good na ako. Miski pa, siraan na ako ng mga Marcoses. Miski patayin na nila ako, I'm done, I'm good. I can tell the Lord, I have served you well on earth. Pero itong dalawang babatas po ito, bata pa sila. Nagsisimula pa lang sila ng buhay. And yet, binaliwala nila yung pagiging trapo. Dahil ang pagiging trapo, dapat tumahimik ka lang. Lahat naman ng mga congressman at mga senatong nakikinabang, bakit ka pa mag-iingay? So yan ang cardinal sin nung dalawa. Kaya hindi ko magugulat kung pagtutulungan sila na kanilang mga kasama dyan sa Congress of the Philippines. Kasi nga, kapag ikaw ay nag-ingay, binubuking mong lahat. Pero tignan nyo naman po ang kanilang katapangan. Wala silang pakialam. Itong dalawang batang mambabatas nito, Congressman Barzaga, Congressman Leviste, sila yung tinutukoy ni Gat Jose Rizal na tunay na pag-asa ng bayan. Hindi ko lang po kayo sinusuportahang dalawa, kung hindi ang karamihan ng mga Pilipino po, yung 94% na naniniwala na lantaran ang korupsyon sa Pilipinas, kasama niyo po sila sa inyong paninindigan na tama na sobra na at dapat na pong baguhin ang anyo ng politika sa Pilipinas. Ulitin ko po, siguro kinakailangan talaga ng charter change para mawala itong korupsyon sa ating lipunan. Pero ang aking mungkahi, gayahin na po natin ang ginagawa nila dito sa Europe. Kinakailangan po, baliin na natin yung relasyon ng district congressman at ang district engineer dahil dyan po talaga nagbumula yung korupsyon. Habang ang district engineer ay nagre-report sa district congressman, na didiktahan ng district congressman, si district engineer kung kanino ibibigay mga proyekto. So kinakailangan po, tanggalin natin yung relasyon na yan.
paano gawin po natin ng ating paghalal ng ating mga kongresista ay nakabase sa kanilang plataforma de gobyerno ng kanilang mga partido na siyang ginagawa po sa iba't ibang bansa ngayon ng Europa, hindi po kada distrito. Dahil kapag plataforma ang ating binoto, bali wala po ang personalidad, ang importante, ano ang gagawin ninyo sa gobyerno, anong nais nyong makamit, at paano makakatulong ang inyong plataforma de gobyerno para makamit ang inyong kagustuhan. Diyan lang po talaga mabubuwag ang kultura ng korupsyon. So, in summary, booking ka bangag. Nandiyan ka sa UAE, di para sa free trade agreement, pero para atupagin yung mga nakaw mong yaman at paghandaan yung buhay mong matapos kang masipa sa Malacanang. At siyempre, ang taong bayan, kinikilala ang katapangan, ang kabayanihan nitong pag-asa ng ating bayan, si Kong Miao Miao Barzaga at Kong Leandro Leviste. Dumami pa sana ang hanay ng ganitong mga tunay na representante ng bayan. At Ayan mga kababayan, at napakinggan nga po natin si Attorney Harry Roque mga kababayan. At grabe ang pagbibigay pugay. Ayan, pagbibigay pugay sa dalawang kabataang congressman. So, kayo po mga kababayan, ano pong maiko-comment nyo? Mag-iwan lamang po kayo ng mensahe sa ating comment section at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mga susunod nating video. Maraming pong salamat mga kababayan. Sama-sama po tayo. Maraming salamat.